Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang science fiction horror film noong 2009 na pinamagatang Splice. Spoilers ahead, watch out and take care. Si Clive Nicoli at Elsa Cast ay mag-asawang genetic engineer na nagtatrabaho para sa isang kumpanyang pinangalanang Nucleic Exchange Research and Development. Ang kanilang pangunahing trabaho sa kumpanya ay magsagawa ng pananaliksik sa pag-splice ng DNA ng ilang hayop upang lumikha ng mga hybrid na nilalang na may mga natatanging katangian. Layunin ng kumpanya na gamitin ang mga natatanging compound na matatagpuan sa katawan ng hybrid upang lumikha ng mga gamot na maaaring gumamot sa karamihan ng mga sakit sa mundo. Sa simula ng pelikula, nakita natin sina Clive at Elsa na naglabas ng isang matagumpay na hybrid ng lalaking nilalang. Pinangalanan nila ang nilalang na Fred at inilagay kasama ng dati nilang matagumpay na babaeng nilalang na pinangalanang Ginger. Nabighani ang lahat habang nagkikita sina Fred at Ginger sa unang pagkakataon at lumikha ng bilog na hugis gamit ang kanilang mga dila upang batiin ang isa't isa. Si Clive at Elsa ay nasa isang meeting kasama ang CEO ng kumpanya na si Joan Chorot. Si Joan ay natuwa sa resulta ng kanilang eksperimento at gustong simulan ang pagkuha ng mga genetic materials na tutulong sa kanila na gumawa kaagad ng mga gamot. Iminungkahi ng mag-asawa ang isang ideya ng pagbuo ng isang hybrid ng tao dahil iyon ay magbibigay sa kanila ng maraming iba pang uri ng mga compound na mapagpipilian. Gamit ang mga naturang compound, maaaring gamutin ang mga sakit tulad ng Alzheimer's, Parkinson's, at kahit ilang uri ng cancer. Gayunpaman, nais ni Joan na mag-focus sa mga umiiral na hybrids sa ngayon. Iginiit ni Elsa na kung hindi nila ito gagawin, may ibang mauuna, ngunit ang CEO ay pinanindigan ang kanyang desisyon. Lumabas ang mag-asawa mula sa meeting na may sama ng loob at galit, pero wala silang planong umatras. Dahil hindi sila pinayagan ng kumpanya na magsagawa ng eksperimento, nagpasya silang gawin ito ng mag-isa. Sa lab, si Elsa ay nakakuha ng DNA ng tao mula sa isang random na donor at nagsimulang mag-eksperimento ang dalawa na ihalo ito sa DNA ng mga hayop tulad ng ginawa nila kay Fred at Ginger. Noong nabigo silang itugma sa DNA para sa unang dalawang pagsubok, iminungkahi ni Elsa na kumuha sila ng DNA ng ibang tao at ipagpatuloy ang eksperimento. Ibinigay niya kay Clive ang isang sample, na sinasabing ito ang best na DNA ng tao na mahahanap niya. Sa wakas ay nakuha ng dalawa ang temperatura at matagumpay ang pag-splice. Ngayon, kakailanganin nilang i-incubate ang cell at hayaan itong bumuo sa isang fetus. Ngunit dahil ilegal ang pag-clone ng tao at itinuturing na lubhang hindi etikal sa genetic engineering, gusto ni Clive na ihinto ang eksperimento. Gayunpaman, iginiit ni Elsa na ipagpatuloy nila, para lamang makita kung ang splicing ay talagang matagumpay. Sinabi niya na makokontrol ang eksperimento kaya hindi mahalaga kahit na ito ay hindi matagumpay. Sumunod na si Clive at napilitang ilagay ang cells sa incubator. Napapanood ng dalawa ang mabilis na pagdami ng mga cells. Kinabukasan, tiningnan ni Elsa kung gaano kalaki ang nabuong nilalang at nagulat siya nang makitang mabilis itong nade-develop. Di nagtagal, nasa bahay ang mag-asawa nang makatanggap sila ng emergency message mula sa lab. Nagmamadali silang pumunta at nakitang na-develop na ang fetus, na mas maaga kaysa sa takdang petsa nito. Binasag ng dalawa ang incubator at nahulog sa lupa ang nilalang. Umalis sila matapos mailagay ang nilalang sa isang ligtas na lugar. Kinabukasan, sinabi ni Clive kay Elsa na kailangan nilang patayin ang fetus dahil maaari itong mapanganib. Ayaw pa sana itong patayin ni Elsa ngunit alam niyang malalagay sila sa malaking gulo kapag may makakaalam tungkol sa nilalang. Pumunta ang mag-asawa sa lab, at nakitang patay na ang nilalang. Nang buksan ni Elsa ang lalagyan, nakita niyang ito ay ang panlabas na balat lamang ng nilalang, ibig sabihin ay nabuhay ang nilalang at nasa malapit lamang. Nagpakita ito sa taas ng kisame habang sumisigaw. Inutusan ni Clive si Elsa na lumabas upang mapuno nila ang silid ng nakakalaso na gas at mapatay ang nilalang. Ngunit hindi ito sinunod ni Elsa at sa halip ay inilapit niya ang kanyang kamay sa bagong panganak habang tinatawag ito palapit sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Clive at tinakot ang nilalang. Lumabas ang mag-asawa sa silid at pinatulog ang nilalang gamit ang gas. Pagkatapos suriin ito, nalaman nilang babae ito at mabilis na lumalaki. Sa ganitong bilis, siya ay mamamatay sa loob ng ilang buwan, kaya plano nilang gamitin ang oras na mayroon siya at obserbahan ito sa halip na patayin. Makikita sa x-ray ang isang tumor sa loob ng kanyang katawan na pinagtatakhan ng mag-asawa. Ang nilalang ay mayroon ding matalas na makamandag na buntot na ginagamit niya para sa kanyang depensa. Isang linggo na ngayon pagkatapos ipanganak ang nilalang, sinubukan siyang pakainin ni Clive ngunit hindi siya sumunod. Hindi nagtagal ay nalaman ng mag-asawa na gusto niya lamang ng matamis na pagkain na nagpadali para sa kanila na pakainin siya. Sinimula ni Elsa na tratuhin ang maliit na babae bilang kanyang sariling anak.
Binihisan niya siya at tinuruan ang nilalang na i-spell ang kanyang pangalan. Sa halip ay ginaya ng nilalang ang salitang nerd na nasa damit ni Elsa. Nagulat si Elsa sa kanyang katalinuhan at pinangalanan ang batang babae na Dren, na nagmula sa salitang nerd. Dumating si Clive at inakusahan si Elsa na tratuhin si Dren na parang alagang hayop. Nagsimula silang magtalo ng malakas na narinig ng kapatid ni Clive na si Gavin na nagtatrabaho din sa nerd. Pumasok siya sa kanilang lab at inatake ni Dren. Pinagalitan ni Elsa ang bata at pinaalis ito. Sinubukan ni Clive na ipaliwanag ang sitwasyon kay Gavin, na nainis sa paggawa nila ng ilegal na eksperimento. Alam ng mag-asawa na hindi na nila may tatago si Dren sa lab, kaya dinala nila siya sa basement ng pasilidad. Pagdating nila doon, nilalagnat ang nilalang at huminto sa paghinga. Inilagay siya ni Clive sa malamig na tubig at napagtanto ng mag-asawa na ang tumor ni Dren ay talagang isang amphibian lung, kaya't maaari rin siyang huminga sa ilalim ng tubig. Dumating ang oras na kailangang iharap ng mag-asawa sina Ginger at Fred sa media sa isang conference. Iniharap nila ang mga nilalang ng magkasama, ngunit ang conference ay naging magulo nang magsimulang mag-away ang mga nilalang na lumikha ng isang madugong eksena. Dahil dito, sina Clive at Elsa ay nagpaalam na sa CEO na si Joanne, at nabunyag din na nagpalit ng kasarian si Ginger at naging lalaki, kaya ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay naging sanhi ng kanilang pag-aaway. Naging busy ang dalawa kay Dren kaya hindi na nila napansin kung kailan nagpalit ng kasarian si Ginger. Dahil sa lahat ng ito, inutusan sila ni Joanne na itigil ang lahat ng proseso ng pag-splice at kahit papaano ay isynthesize ang protina na kailangan nila. Ang buong pasilidad ay kukunin sa loob ng ilang araw, kaya kailangang dalhin si Dren sa isang lugar na ligtas. Plano ng mag-asawa na dalhin siya sa lumang farmhouse ng ina ni Elsa sa gitna ng kawalan. Sa ganoong paraan, si Dren ay magiging ligtas at mas malaya. Maya-maya, dinala ni na Elsa at Clive si Dren sa barn, ngunit siya ay tumakas dahil natatakot. Natagpuan siya ng dalawa na lumalamon ng kuneho sa malapit at dinala siya sa loob. Pinagalitan ni Elsa ang malungkot na si Dren, kaya tumalon ito sa tangke ng tubig. Sinabi ni Clive na kailangan muna nitong mapag-isa sandali, kaya naglinis na lang sila ng lugar para kay Dren. Sa gabi, tumanggi si Dren na kumain at ginawa ang mga salitang tedious at outside, na sinasabing siya ay naiinip at gustong lumabas. Nang sabihin ni Elsa na hindi niya magagawa iyon, naging agresibo si Dren at tumakbo palabas sa bintana. Umakyat ang mag-asawa sa bubong at nakitang nagkaroon na ng pakpak si Dren at nagtangkang lumipad. Tinawag siya ni Clive at sinabing mahal niya siya, at nang marinig ito, niyakap siya ni Dren at pumayag na pumasok muli sa loob. Kinabukasan, magkasama sina Elsa at Dren nang makita ni Elsa ang mga larawan ni Clive na iginuhit ni Dren. Nagsisimula na itong magkaroon ng damdamin para sa kanya. Nakahanap si Dren ng pusa at pinaglaruan ito, ngunit kinuha ito ni Elsa sa kanya, sa takot na mapatay niya rin ito. Umuwi si Clive sa malungkot na si Dren at sinayaw siya para pasayahin ito. Habang sumasayaw ay bigla niyang napagtanto na ginamit ni Elsa ang sarili niyang DNA para likhain si Dren. Galit na kinumpronte ni Clive si Elsa para sa paglalagay ng sarili sa eksperimento. Ngunit ibinasura ni Elsa ang bagay na iyon, na sinasabing napakalayo na nila para pag-usapan ito ngayon. Kinabukasan, nagdala si Elsa ng pusa kay Dren bilang regalo. Iniisip na dapat itong magkaroon ng pagkakataon na makipagkaibigan, ngunit sa kanyang gulat, pinatay ni Dren ang pusa gamit ang kanyang buntot at inatake rin si Elsa. Kinuha ni Dren ang susi mula kay Elsa para mabuksan ang pinto. Ngunit bago pa man siya makatakas, hinampas siya ni Elsa at itinali sa mesa. Dahil sawang-sawa na kay Dren, napagdesisyonan niyang putulin ang buntot nito para hindi na siya maging delikado sa kahit kanino. Pagkatapos, pumasok si Clive at nakita ang nakahubad na si Dren habang nakatali sa mesa at putol ang buntot, kaya naawa siya sa babae at pinalaya ito. Maya-maya, sinusubaybayan niya si Dren sa pamamagitan ng camera na nakalagay sa silid. Magiliw niyang hinawakan siya sa screen, ngunit huminto ito noong napagtanto kung ano ang ginagawa niya. Samantala, si Elsa ay nasa lab at matagumpay na nagawang lumikha ng protina gamit ang lason mula sa buntot ni Dren. Nagmamadali siyang pumunta sa farmhouse para sabihin kay Clive ang magandang balita. Si Clive naman ay pumasok sa kwarto ni Dren at sinalubong siya ni Dren na humalik sa kanya. Sinubukan niyang tumanggi, ngunit kalaunan ay bumigay at nakipagtalik sa nilalang. Pumasok si Elsa sa kwarto at nagulat sa nakita. Galit siyang tumakbo habang sinusundan siya ni Clive na humihingi ng paumanhin. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, sa wakas ay nagpasya silang patayin si Dren at mawala ang problema ng minsan at para sa lahat. Ngunit nang bumalik sila sa lugar, nakita nilang nasa bingit na ito ng kamatayan. Dahil sa kanyang pagiging isang mabilis na nagde-develop na nilalang, ang kanyang buhay ay natatapos na. Nanatili sa tabi niya ang mag-asawa habang kinuha ang kanyang huling hininga. Umiiyak si Elsa at nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang malaanak na nilalang. Inilibing ng dalawa ang katawan sa labas. Pagkatapos ay dumating ang kapatid ni Clive na si Gavin kasama ang isang opisyal mula sa nerd.
Natagpuan nila ang DNA ng tao sa mga sample ng protina at narito upang makita ang nilalang. Sinabi ni Elsa sa kanila na ito ay patay na, ngunit isang malakas na sigaw ang narinig. Hindi pa pala patay si Dren, bagkus ay nagbago siya sa isang lalaki tulad ng nangyari kay Ginger at naging agresibo. Pinatay ng lalaking Dren si Gavin at ang kanyang kasama sa loob lang ng ilang segundo. Kinaladkad nito si Clive sa isang lawa at pagkatapos ay hinabol si Elsa. Kalaunan ay nahuli si Elsa ng lalaking Dren na ginamit ang kanyang buntot upang mapunit ang kanyang mga damit at sinubukang makipagtalik sa kanya. Maya-maya, tinulungan siya ni Clive at sinaksak si Dren ng kahoy. Hindi ito ininda ng nilalang at mabilis na pinagaling ang sarili. Papatayin na sana ni Dren si Clive ngunit hinampas ni Elsa ng bato ang ulo niya. Paulit-ulit niya itong ginawa ngunit huminto sa kalagitnaan ng pagkaawa sa nilalang. Gayunpaman, sinamantala ni Dren ang pagkakataong atakihin si Clive at patayin siya. Nang makita ito, agad na pinaghahampas ni Elsa ang nilalang hanggang sa mapatay. Makalipas ang ilang buwan, nakaupo si Elsa kasama si Joanne na nag-alok sa kanya ng deal. Si Elsa pala ay nabuntis ni Dren at dinadala ang kanyang anak, kaya gusto ni Joanne na gamitin ang bata upang gumawa ng mga gamot para sa ikabubuti ng sangkatauhan, at tinanggap ni Elsa ang deal na nagsasabing wala nang mawawala sa kanya. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.